former Spanish and US colony, the Philippines was the first Asian country to establish its own hip-hop scene. Now its battle rap league, Flip Top, is the biggest in the world. Flip Top is the biggest in the world. Flip Top is the biggest in the world. Ngayon, kilalanin natin ang angas ng sagupaan ng dalawang grupo. Bigyan ng ilang segundo ang bawat pangkaan. Flip Toppers, mag-ingay! At sa kabilang banda, kilalanin ang pagsik ng grupong naniwalang walang positibong na idudulot o naiambag ang mga pananakot ng dayuhan. At tinangkilalanin sina Ginoo at Binibining Flip Toppers, mag-ingay! Yo! Hindi ko alam kung anong malupit na intro dito. Ito kalaban natin na nasa ibaba, ngunit amoy panis na imbutido. Wow! Teka, kaibigan, handa na ba kayo sa sagupaan? Eh, ba't ay sadya nanginginig ng katawan? Wow! Kami ay bago lang dito at pamumuna ko ha. Di namin alam paano namin simulan to. Pero ito lang masasabi ko, kasing luma nyo ang profile picture nyo. Anong tawag sa kanila? Ang jeje nyo! Heto na, amin nang simulan ang pagpupunto ng mabuting naidulot ng mga dayuhan na ibabato sa inyo na anim ng mga krung-krung na panay naniniwala sa kasabihang wala raw tayong mga Pilipinong na palang mabuti sa mga dayuhan. Eh, ano bang tawag nyo dyan sa inyong kasuotan, dalagang Pilipina? Halos hubad na sa kalaswaan ang krung-krung nyo. Dalagang Pilipina, eh! What a big! Sabagay, mukha kayong katutubo na para bagang mga anino sa bundok na puro kanto. Mukha nyo para ng sinusuntok. Ulit ang punto. Away isalasay mo detalyado na idulot ng mga dayuhan. Pilit yung kinalibutan. Ano sabi nyo? Walang ambag. Naku naman, pre, umahon na. Pinapanta siya kinatuloyan dahil ang ganyan ang kinakailangan. Kinakailangan! Heto na naman. Alam niyo ba ang Fort Sandberg na kalauna na tinatawag na Clark Air Base ay tinayo bilang cavalry outpost? Siyempre, di nyo alam kasi puro kayo politikano. Ayan, dagdag patuloy sa inyong kadedimulan. O ayan pa nang dahil sa mga dayuhan ay lumaganap ang Kristyanismo sa ating bansa. Ewan din naman alam ito ba yung mga battle natin sa harap na galing probinsya anak magtete ng mukha ng mga tong parang apple di up kay Al Indonesia ang saklap kanilang wika. Seriously? For sure, you don't know. Ano bang pinagsasabi ko rito? Kasi nga, ang jeje nyo, wow! At just bilang marimar, ang pagiging manasalin, ay sa kanila rin nanggaling. Wow! Pagiging masimbahin, magdiriwang piskala sama-sama sa pagkagawang gawa ng mga Pilipino at higit sa lahat ng paggalang ng mga bata sa mga nakatatanda ay kanila rin nakuha. Huwag kasi kayong ipokrito oy nanginggit ang sa bigote namin palibhasa sa mukha kasi kayong insect na emote. Heto pa ha? Ang pamahalaan na nakapagawa ng mga kasada, gusali at tulay. Gayon din natuto ang mga Pilipino na sumulat ng tula. Kaya ano bang patunay yung walang ambag madayuhan? Ano, taki-taki lang tayo? Tapos gamit-gamit lang? Buha ka na pin! Wow! Hindi nyo binibigyan na ang ginagawa. Mag-iuso naman kayo sa give and take, ha? Wow! Utangin natin sa kanila na maraming Pilipino ay naging Katoliko dahil sa Katolisismo na reliyon ng pananampalataya ay naging Panginoong Hesus. Amen! Amen!
Ano ang kapanalig? Hanggat kailan kayo magpapalibang sa paniniwalang tayo ring Pilipino ay nakikinabang? Wow! Naku naman, Teteng! Hayan na't ang patunay na kahit man tayo ay sinakop na 333 na taon, ay marami silang magandang ininulot sa ating bansa sa influensya, reliyon, wika, kaugalian, mananampalataya, gayon din sa kanilang kultura. O ano, wala ba talagang naidulot ng mananakop? O sinisirado nyo na lang talaga ang positibong pananaw para sa kanila? Gumising na kayo, oy, at hagkan ang pagbabagong meron tayo sa kasalukuyan nang dahil sa mga dayuhan. Wow! Break it down, yo! Yun na yun? E paano? Kami naman. Pag kayo kalaban namin, kailangan lang ay kopi ko. Kayo, ano kailangan nyo? Kodigo? Boo! Hanip yung mga to kung makapagsalita para namang di Pilipino. Ano kayo, mga kano? Isipatin nyo nga ang inyong mga kulay, let's yung mga to. Tingnan nyo, oh, kayo manggig. Ipok ito, impostor. O hayan, pang-uring nararapat sa inyo. Thanks me later. Di na pakakabain ng aming salaysay pero kaklaruhin para magbigyang saysay ang inyong mga pahayag na wala namang saysay. Puro kayo dada, wala namang pinagkukunang detalyadong impormasyon para bigyang diin ang inyong mga binabatong posisyon. Basagin ang katarantaduhan niyong mga unggoy na pilit na naniniwalang mas matimbang ang mabuting nagawa ng mga dayuhan. Di ba likas sa mga Pilipino tayo ay malikhain at likas ang kayamanan ng panitikan na siyang dagdag nitong kulay? Iputya, lakas naman ang angas niyong panay pilis na may maganda talaga epekto ang pananakop ng mga ito. Ikayo nga tong mga judgemon, mga gago. Hetong detalyadong pananaliksik para naman may lihis ang dituwid niyong landas. Nakakahiya mga Pilipino pa naman kayo. Weh, Traidor! ang pananakop ng mga dayuhan sa Pilipinas, pakinggan nyo. Yo! Oo, eto pa! Mga binibining maganda nagawa naman sa pulbo at mga pangkaganda. Alam niyo ba ng Iglesia Filipina Independiente ay formal na itinatag sa iba't ibang bayan at ginamit pa nila ang mga organisasyon ng mga simbahan. At 1906, ipinag-utos ng US Supreme Court na ibalik ang lahat ng pag-aari ng mga Katolikong Romano. 1907 naman, ang mga opisyal sa local government ay yaon lamang mga mayaman. Pwede ba yan? 1908, itinatag ang Universidad ng Pilipinas. Hulyo 27, sumiklab ang World War I at sa Pilipinas pa nagsimulang Iglesia ni Cristo. 1934, pagkatapos ng matagal na pagkikipaglaban ng mga Pilipino sa Washington, ang Tidings-McDuffie Act ay ipinasa para magkaloob ng 10 taon. Alam niyo ba, mga impokrita na pinaglihis sa kampo ni Snow White, makinig kayo mga 3 hours. 1901, nahuli si General Aguinaldo ng mga kalaban. Nagpasa pa ang Amerika ng sedition law na nagpapataw ng parusang kamatayan sa sino mang magnais ng kalayaan. Wala kayo. Sandali. Ba't kulang kayo ng 4 mga kampo ni Snow White? Alam niyo ba na ang barkong Tomas mula sa San Francisco ay merong sakay na 600 Amerikanong guro na dumaong sa Pilipinas? At nilagdaling sa kasunduang pangkapayapaan sa Espanya noong August 12, 1898. At ito pa, ang digmaan ay formal na nilakasan sa pamamagitan ng Treaty of Paris noong December 12 na 1898. Ang Espanya ay tinalo ng mga Puerto Rico, Guam, pati na rin ang Pilipinas. Alam niyo ba rin ba na ang pamahalaang ay Kastila ay nagbayad ng mahalagang 20 milyones sa Pilipinas? At noong January 23, 1899, na ipinahayag na General Aguinaldo at ang mga kasama ang pagkatatag ng unang republika sa Barswain, Malolos at Bulacan. Ang unang republika ng Pilipinas ay nananatili lamang ng sandaling panahon dahil ito'y illegal na isinalin sa Estados Unidos. Sumiklab ang Philippine War dahil sa paghahangad ng mga Amerikanong kontrolin ang mga bansa. O ito pa, kaunting kaalaman para naman kayo'y may malaman mga kampo ng mga kadiliman. Tumagal ng halos 10 taon at pumatay ng higit na 600,000 na Pilipino at 10,000 na Amerikano. Ang hindi kilalang digmaan ito ay tinaguri ang mga manunulat ng kasaysayan bilang First Vietnam. Dahil dito, unang ginamit ng mga Amerikano ang mga malupit na taktikang pandigmaan. Nagsimula mag-aral ang mga misyonarong protestante at noong 1898, si Commodore Dewey ay Assistant Secretary of the Navy ay itinutusan ni T. Roosevelt na tumuloy sa Hong Kong at paghandaan ang paglusog ng mga
Pilipinas kung magkaroon ng digmaan. Woo! At dagdag ko pa mga cheaters, noong June 12, 1898, pinirmahan ni General Emilio Aguinaldo kasama ang mga pinunong Pilipino ang Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas. At ang kayamanan naman ng Pilipinas ay nakita ng mga mandirigmang Europyo sa produkto ng silangan. Nagkaroon ng bagong panlasa at interes sa mga Europyo at pamumuhay ng mga karanyaan ng makadigmaang taga-silangan. Noong December 7, 1941, inatake naman ng Hapon ang Pearl Harbor at Clark Air Base. Maraming kapwa ko at kapwa nyo mga Pilipino ang nasawi dahil sa mga hangal na hapong naisakupin ang ating bansa. Tapos ngayon pinupuri mo pang may ambag sila. Ano kayo? Hello? Hello! December 10, 1941, lumapag ang Pwersang Hapon sa Luzon. January 2, 1942, tandaan mo to ha, tandaan nyo to. Sa pilitang sinakop ng Hapon ang Maynila, ang pamumuhay sa ilalim ng mga Kastila ay nagbago. Sa ating agrikultura, napilitan ang mga katutubo nating magtanim ng labis upang makabayad sila ng tributo. Ang kakapal talaga. Sa komunikasyon at transportasyon, mas naging mahigpit na walang nakalayaan ng bawat Pilipino. October 20 naman, 1944, ang mga pwersang Amerikano ay bumalik sa pulo ng Leyte. July 4, 1946, nang makamit ng Pilipinas ang kalayaan mula sa Estados Unidos sa ilalim ng probisyon ng McDuffie Tidings Act noong 1934. July 5, 1945, ipinahayag ng Washington ang muling pagkabawi ng Pilipinas. At dito natin natamo ang kalayaang hanggang ngayon ay tinatamasa nyo. Ngunit, pinipilit nyo pa rin pinupuri ang mga kumuha? O ano, sino may saradong pananaw sa posisyong ito? Alam nyo kasi at nang pumasok sa kukote na walang laman, na puro lamang paghihirap ang ambag ng pinapanigan nyo. Boom!